May katagalan na din ako nagmumotor at madalas na mga biyahe ay sa norte. Pero ito ang unang beses na mararating ko ang Sagada gamit ang 2 wheels. After 9 hours of motorcycle ride and 3 stops, andito na tayo ngayon. Pinakamahabang tunnel dyan. Ang pinakamahabang tunnel! Halos buong araw na pagmumotor at nadaanan ang mga iilang delikadong daan, pati na din ang mga kurbada paakyat ng Cordillera. Grabe ang pag. Ang daming baha. Baha sa bundok. Pero para sa mga katulad kong mahiling maglakbay, isa talaga ang rehiyon ng Cordillera na nagpapakita kung gaano kaganda ang ating bansa. Nag-stop lang kami para i-appreciate tong napakagandang rice field sa baba ng magandang bundok. Napaka-aliwalas ng lugar. Maliban dito, nandyan din ang Ilocos Sur na hindi magpapatalo sa angkin niyang ganda. Isa na dito ang parte ng makasaysayang Besang Pass. This is one of the historical place dito sa Cervantes. Nagtayo sila ng monument as a reminder ng mga nangyari noong World War II. Kaya tara, biyaheng norte tayo. Good morning mga tropa. Welcome sa magandang bayan ng Aritao. Nandito tayo ngayon. It's a cloudy morning at the moment. Kasama natin si Sir Charles. Paakyat tayo ng Sagada. Nag-stop lang kami. This is the second stop na ginawa namin para mag-almusal. Maaga kami walis. Nag-ride out kami 1 AM mula Manila. First stop namin is sa may fuel star dito sa may Cabanatuan or basta may Nueva Ecija. Yung fuel star, yun yung mga papunta na Baler, yung mga kumakanan doon. So doon kami nag-stop muna para mag-CR. It's 6:30, I think. 6:30. Dalawa na kami umalis ngayon. Bakit tayo ng Sagada? Na-explore natin yung Sagada. Nakapunta na tayo ng Sagada. Ito yung video. Pero this time, nakamotor tayo kasama ng Sir Charles. Sana bigyan tayo ng magandang weather dito sa taas. But so far, so good na paganda ng ride namin. Sobrang ganda dito sa Aritao. Yung mga bundok dito, sobrang first time ko mag-stop dito mismo. Ang ganda pala dito. Yung scenery ng mga bundok plus yung mga palayan sa baba, sobrang ganda. Explore natin yung Sagada gamit ang motor. Lusi-lusi ko ng mga mangyayari yun, yung mga mapupunta natin, yung mga bagay na ma-experience natin pagpunta natin ng Sagada. Yeah, let's go! Samahan nyo kami. Tara! Paalis na tayo dito. May tumambon yun, nabasa ako. Mukhang dumaan lang naman yung ambon. So, biyahe tayo. Bambang na pala to. So Bayongbong pala ang sunod na bayan after ng Bambang. Then Solano. Grabe yung view. Solid. Ganda. Pagkitnaan tayo ng rice field. Nandiyan na mapawin na ng konti yung lamig kanina. So yun mga tropa, nandito na tayo sa Ifugao officially. Tingin lang kami ng tingin sa paligid. Tas wala! Ifugao na! And ngayon pa lang yata mag-i-start yung mga paakyat. Grabe, sarap mag-ride. Tas ganyan yung umaga, oh. Ang ganda ng weather. Mula Lamot, Ifugao ay aabutin ng halos 1 oras ang biyahe paakyat ng Banawe. At dito na nagsisimula ang mga kurbadang daan paakyat ng mga bundok dito sa Cordillera. So yun mga tropa, nakarating na tayo. We're here in Banawe. And picture para may remember. We're here in Banawe mga tropa. At ginagawa yung arko. Ayan, ginagawa siya. Ito usually may mga tindahan to. Mga souvenirs. Ayun pala, may mga tindahan ng souvenirs. Iba ginagawa na. And dito may iHeart Banawe. And yun, may mga souvenirs from Bukasay. Pero tayo, pasagara tayo, diretso pa tayo. Pero kakain muna tayo dito sa may view deck ng rice terraces. So, let's go. So after 9 hours of motorcycle ride and 3 stops,
Andito na tayo ngayon sa Banawe Rice Terraces. So yun, nandito kami sa isang cafe or isang restaurant dito. Dito na kami kakain ng rice. This is 2 to 3 hours away from Sagada. So magpo-brunch na kami dito, pero sobrang ganda ng view. Tignan nyo mula dito sa pwesto namin. Kitang-kita yung ganda ng Banawe Rice Terraces na dating nakikita lang natin sa postcards or dating nakikita ko lang sa postcards. Eh, iba talaga yung beauty pag ikaw yun nakikita or pag nakikita na ng sarili mong mata yung ganda ng inang kalikasan. Sobrang solid. And good thing, binigyan tayo ng magandang weather. Medyo nag-aambon ng buwan, sprinkle, pero okay pa din. Hindi siya ganun kainit, hindi siya, malamig dahil bare month. Yun, so kakain lang kami dito. And yeah, let's appreciate yung ganda ng yung beauty ng lugar na ito. Pangalan pala nung resto is Banawe View Cafe and Restaurant. So dito muna kami kakain ng brunch. And tapa and long silog. Yun lang available since dahil siguro hindi peak season. So tara kain. Mula dito sa main road sa labas, may daan din. Ayun. Paakyat. Ayun, haba ang daanan. Hanggang dun, may mga bahay pa pala dun. Ayun. So mula dito, bababa ka pa ganun, tatawid ka ng ilog, paakyat dun sa kabila. May mga bahay pa dun. Hanggang dun, mayroon pa mga terraces dun. Pag napwesto kayo dito sa bandang Cordillera is unpredictable yung weather. Tulad ngayon, nag-uulan, biglang umulan. And ang fog. Wala na, binalot tayo ng fog. Binalot tayo ng ulap. Sobrang puti. Hindi na makita yung mga bahay dun. Hindi na makita yung mga bundok dun. Kanina, maliwalas dun . So, patila muna tayo bago tayo bakit ng Sagada. So, dire-diretso na to hanggang Sagada. 2 to 3 hours away from here sa Banawe View Cafe and Resto. Dito kami kumain. Ang maganda dito, kitang-kita yung view ng Banawe Rice Terraces. And yun, punta naman natin ang Sagada. So let's go, medyo maambon pa. Tara na. Base nga sa aming experience sa tuwing aakyat kami ng Cordillera ay unpredictable ng panahon. Ang daming baha! Baha sa bundok! Kailangan doble ingat lalo na't kung uulanin habang binabaybay ang mga kurbadahan dito. So yun, nandito na tayo sa isang spot 1 hour away from Sagada. Nag-stop lang kami para i-appreciate tong napakagandang rice field sa baba ng magandang bundok. Meron kasi siyang malinaw na river dito. Napaka-aliwalas nung lugar. Lalo na nung pag tinitingnan natin tong rice field and nasa pagitan siya ng dalawang bundok. Papahinga lang kami dito saglit, then diretso kami sa biyahe, and hopefully hindi na tayo ulanin, no? Nakakapote na tayo, pero for prep lang. Pero yun nga, 1 hour away. Sobrang lapit na lang to. Let's go! Isa ang bayan ng Buntok na siyang capital city ng Mountain Province sa mga madadaanan bago marating ang Sagada. Mula din dito ay may halos 2 oras na lang ang biyahe papunta ng Buskalan kung saan makikita ang pinakamatandang mambabatok sa bansa. Ito ay si Apo Wang Od. Pinakamahabang tunnel dyan. Ang pinakamahabang tunnel! Tapos na! Ngayon na lang, pakita tayo ng Sagada at sobrang tarik ng daan at puro hairpin. Sagad na yung piga ko pero yung takbo ko 29 pa lang. After 13 hours of ride, nandito na tayo sa Sagada. Dito kami mag-stay ngayon sa may Sagada Green Hills Transient House. So ito yung itsura niya. Papakita ko sa inyo kung ano yung itsura.
So yan mga tropa, we're back on the road. And maglilibot tayo ngayon dito sa Sagada. Pupunta namin yung pinakabungad talaga. Ang makikita dun is yung Isang Wow Cafe by the Clouds, or yung Inverted House kung tawagin. So doon tayo pupunta, then pabalik tayo mula dito sa bungad, papasok na ang Sagada. Puntahan lang natin yung mga along the road lang na pwedeng libutin ngayong araw. Ang lamig! Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. Ito rin pala yung Isang Wow Cafe. Nag-change sila ng pangalan. Bros Inasal na siya ngayon. Pero they offer coffee. Meron sila mga food and drinks. Ito yung mga merienda, coffees, mga pang dinner, tsaka pang lunch meron din dito. Then, nagbebenta rin sila ng mga souvenirs sa loob. So yun yung cashier. Then, dito sa labas, overlooking view ng Cordillera Mountain. Inverted House. Ngayon, pabalik tayo dun sa loob ng Sagada. Daanan natin yung ibang mga nakita natin dito along the way. So, tara, let's go. So meron dito isang restaurant, Inatep Cafe. Ganduyan Inatep Cafe. Kainan ng mga tapsi. Wala. Wala. Sarado daw siya. Yung mga gala sa atin, aso dito. Baka. So dinaanan din namin tong Sagada Weaving. Ito siya sa loob kasi bawal mag picture taking or videos. Ayan siya, Sagada Weaving. So pwede nyo rin bisitahin to once na punta kayo dito. Yung mga products nila like bags, pang pasalubong, sila mismo gumagawa or nag-weave dyan. Sobrang solid. Sayang hindi natin na-videoan kasi bawal. So let's respect. Pero aside from dun sa mga wini-weave nila na ayun nga, mga bags and stuff, meron din silang mga coffee, Arabica coffee, wines, and keychains, mga ganun. So dito naman tayo. Pasok pa tayo sa loob ng Sagada. And welcome to Sagada Town proper. And dito rin, after ng Sagada Weaving, ito yung St. Mary the Virgin Sagada Mountain Province. One of the church dito sa Sagada. Yung tourism office, nandito lang din siya sa gitna ng city. Para sa environmental fee na 100 per head. Pag pupunta kayo sa mga tourist spots, hahanapin kasi yung resibo na nagbayad na kayo ng environmental fee para dun sa mga spots dito. So dito lang siya. So from dito sa simbahan, lakad lang kayo konti, yung pababa na yan, nandyan na mismo. Sa mismong kanto yung tourism office, doon kayo magbabayad. So for umuulan kasi, kaya hindi kayo makapaglipot ng maayos. And yung ibang establishments, sarado. So from here, marami na rin pwedeng kainan, tulad na ito. Ito, puro transient tong kahabaan na to. Ayan, Siagay Inn. Ito, kainan to. Yung lodge, Alamap. Ito, inn din. Homestay and restaurant sa taas. Ito, Chow Restaurant. So, family of 20 kayo, pwede kayo magstay din sa pinagstayan namin sa Green Hills Homestay. Sagada Green Hills Homestay. Napakarami nung kwarto, 3 sa second floor. Yung attic nila, napakarami higaan. Good for 22 packs. 22 to 25 packs, I believe. At ang maganda dito sa homestay is that nasa taas siya. So, overlooking, kita yung ganda ng Sagada. And meron siyang spot for bonfire, meron siyang spot sa sala na malaki, spacious para sa bonding ng mga pamilya and friends. Meron siya sa chimney sa second floor, meron siyang chimney sa first floor. Pwede kayo dumaan ng Paitokan Walk, papunta yun ng Hanging Coffins. Doon din yun sa may St. Mary Church, papasok sa loob. Bumodok Falls, may isa pang falls dito. Dalawa yun. And yan, yung Marlboro Hills, Blue Soil, yun yung mga sikat na puntahan dito. Which is hindi natin magagawa ngayon kasi trekking yun, tsaka kailangan ng tour guide. So for now, quick ride lang talaga tayo pa sa Sagada dahil, well, gusto lang nating mag long ride papunta na bago matapos yung taon. So yun, good morning mga tropa, no? It's another day here sa Sagada. Pero, pababa na tayo. Nagpagas lang kami dito sa may Rock Fuel. Ang baba naman natin is Pesang Pass sa Ilocos Sur para ibang view naman. Hopefully, maganda yung araw kasi maganda yung morning ngayon. Wala masyadong ulan. And sana walang maging aberya.
So, papakita namin sa inyo yung ganda ng Besang Pass. So, let's go! So yun mga tropa, kung dadaan pala kayo dito sa may Sagada, ito yung entrance ng Sumaging Cave, pababayan. So ito siya, ano, Sumaging Sagada. So may babayaran ng dyan, kailangan din ng tour guide pababa. Pakita ko sa inyo mga tropa. Ayan, pababa. Papasok dun sa loob. Pagka nagpunta kayo ng Marlboro Hills, bababa ng Blue Soil, ito yung lalabasan nyo na exit point galing Blue Soil. So may mga tindahan dyan ng souvenirs and stuff. So dito yan, pero yung Blue Soil kasi dun banda. So magkakatabi lang talaga siya halos yung mga tourist spots dito. Madali siyang libutin. Kaya na isang buong araw eh. Kung talagang fit ka kasi yung mga trekking kaya gawin ng mabilis yun. Mahigit 2 oras ang biyahe mula Sagada papunta ng Besang Pass at babaybayin ang mga matatarik na kalsada pababa ng bundok. And you know, ito yung sinasabi ko ito mga tropa na hairpin eh, no? Sobrang payu talaga siya. Then ang tirik, ang tarik pala tirik. Ayun yung daan. Medyo gradual pa nga ito eh. Sa rutang tinahak namin ay madadaanan ang Aluling Bridge na siyang nagdudugtong sa probinsya ng Mountain Province at Ilocos Sur. Ito palang bridge is yung boundary na ng Mountain Province and Ilocos Sur ay nakalagay sa baba. Kaya may checkpoint dito sa baba. We're officially in Ilocos Sur. We're out na from the Mountain Province. Kumain lang kami dito saglit para quick breakfast lang bago umakyat ng Besang Pass. So this is just a few minutes away. Siguro mga 30 minutes na sa mismong viewpoint na tayo ng Besang Pass. Tingnan natin yung ganda ng lugar dito sa Ilocos Sur. So tara, samahan niyo pa kami. Let's go! So yun, nandito tayo sa Besang Pass Monument Natural Park. Isa itong spot dito sa Cervantes, Ilocos Sur na pwede nyo puntahan kung sakaling mapapadaan kayo dito. This is one of the historical place dito sa Cervantes. Naging place to noong World War II between Filipino and Americans versus Japanese. So yung pagkapanalo ng mga Filipino-Americans dito is naging way para mahuli si General Yamashita as well. And right now, nagtayo sila ng monument as a reminder ng mga nangyari. And from here, kitang-kita yung ganda ng kabunduhan ng Ilocos. And yeah, sobrang solid, sobrang ganda nung lugar. So pagpasok nyo dito, meron lang 10 pesos na entrance fee. Then pwede kayong umakyat dun sa view deck sa taas na mas kita yung view dun sa baba. So yun, this is Besang Pass Natural Monument Landmark. Ayun yung view deck sa taas. Akitin nyo nga medyo mataas. Almost 3,400 pala na namatay and sugatan all throughout 5 months of war na nangyari dito. So yeah, napaka-historical ng lugar. And right now, isa na siyang tourist spots and checkpoints sa mga adventure tours ng mga nagmumotor. Solid dito, napatambay kami saglit sa may after lang to nung natural monument. And yeah, sobrang ganda kasi ng view. And wala lang, sobrang relaxing dito. Tumambay na muna kami dito just to appreciate yung beauty ng lugar since di naman tayo madalas nandito, no? Hindi ko alam kung ako lang ba or kayo din tuwing makakita talaga tayo ng mga gantong views or gantong gandang scenery is sobrang relaxing, tas yung hangin, sobrang presko, malayo sa pollution ng syudad. Ito naman talaga yung hinahanap natin every time na mag-ride tayo papunta sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Mapamalapit man, malayo, yung fact na na-appreciate natin yung mga bagay-bagay na gawa ng Diyos. Yung mga ganito kagandang views, ganito kagandang mga sceneries, sobrang nakaka-relax. Hindi naman kami masyado nagmamadali pa uwi. Alam namin both na mahaba yung biyahe kasi Ilocos Sur pa rin to, no? Malayo-layo pa tayo sa Manila, pero minsan lang tayo na dito, why not stop and appreciate this type of beauty. Grabe, hanggat may pagkakataon pa, hanggat kaya pa ng katawan, no? Sobrang ganda dito. At good thing binigyan tayo ng magandang weather ni Lord para explore. Sobrang solid.
biyahe na ulit tayo pabalik. So yung next stop namin siguro Urdaneta City para lang mag-gas up sa Petron, pahinga saglit. Then next, baka mag-dinner kami sa may San Fernando, Pampanga na. So yun, maraming salamat sa pagsama sa amin. Binisita natin yung Sagada na sobrang ganda. At first time din ni Sir Charles magmotor papunta ng Sagada. And from Sagada, binisita naman natin yung Besang Pass na hindi natin nakita nung unang punta natin doon, at binigyan tayo ng magandang panahon para, ma-appreciate yung beauty talaga ng Pilipinas, ng Ilocos, ng Sagada. And yeah, kung may time kayo, puntahan nyo yung mga ganitong klaseng lugar dahil mas maganda siya nakikita ng sarili nyong mata. And iba yung feeling, relaxing, and yeah, so sobrang sarap sa pakiramdam. Ingat lahat ng mga nasa biyahe. If you like this type of vlogs, travel vlogs, mga experience vlogs, yung mga napupuntahan natin, kindly subscribe to the channel. Subscribe na kayo kay Sir Charles, nasa unahan. Kaya kita tayo sa susunod na biyahe, sa susunod na pupuntahan natin. Again, ingat kayo sa mga nasa biyahe ngayon. Ride safe sa mga nagmumotor, and take care everyone. See you in the next video. Ciao! Let's go!